Hello guys! It's me again, Alin Tot at your service. Welcome back to my vlog guys. Welcome back to my channel. Ayan nga po, so may bago na naman po tayong katanungan po na sasagutin mula po kay Cherry Manalansang. Ayan. So ang tanong po niya, paano po pag nawala yung Teen ID? Paano? Same lang ba ang process? Need po ba pumunta sa mismong BIR? Ayan. So, kung isa ka din po na nawala po ang inyo pong Teen ID, ayan, at gusto nyo pong kumuha ulit po ng Teen for Replacement ID, ang video nga po na ito ay para po sa iyo. Ayan, so ang pagkuha nga po guys ng replacement for a Teen ID ay mabilis lang po yan. Ayan, possible po na within the day po na nagpunta ka sa BIR, ayan, nagpasa ka po ng requirements para po makumuha po ng panibago pong Teen ID. Ayan po ay maaari po na yung araw po na yun ay makukuha nyo na po agad ito po ninyo pong Teen ID po ninyo. For today's video nga po, so pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga requirements po sa pagkuha po ng Teen ID at kung ano po yung mga gagawin pa po natin. Ano po ba yung mga requirements po for us to get a new Teen ID? So una nga po guys na requirement ay dapat po meron po tayong form po na 1905. Ayan, so meron pong dalawang paraan para po tayo ay makakuha po ng 1905 form. So una nga po guys, pumunta po kayo sa inyo pong BIR po na branch at hihingi po kayo doon ng 1905. So ano po ba yung pangalawa po na paraan? So ito nga po guys yung pangalawang paraan. Punta nga po kayo sa inyo pong Chrome at isearch nyo po ang bir.gov.ph. Ayan po. And then, dito po sa I want to, ayan, so piliin po natin ito pong Access BIR Forms. And then, scroll po natin siya pababa at hanapin nga po natin dito yung pong 1905 form. Ayan, so dito nga po ito guys, ayan, click po natin ito, 1905. At dito na nga po guys, ito na nga po, so kailangan po natin siyang i-download. So ayan, so ito na nga po guys, ayan, so pagka-download nyo na nga po guys, ayan, so pwede nyo na po siyang ipa-print para po doon po kayo mismo sa bahay nyo pa lang na-fill upan nyo na po yung mga details po na kailangan pong fill upan. Para bago po kayo pumunta po sa BIR ay ready na po ang inyo pong mga requirements. Ayan guys, so ito na nga po ang atin pong 1905 form. Ayan, so ang fill upan lang po natin dito guys. Ayan, so isi-zoom in ko lang para po makita po ninyo. Ayan, ito pong taxpayer identification number. Ayan, yung TIN number po natin. Ayan, kailangan nyo po siyang fill upan. And then yung RDO code po kung nasaan ang TIN number mo. Ayan, ito po guys yung kailangan po nating fill upan. And of course, ayan, mahalaga po ito pong registered name. Yung complete name nyo po, ayan, last name, first name, middle name. Ayan. And then dito po sa letter D, ayan. So, kailangan nyo po yan i-check guys. Ayan. Kasi kukuha po tayo ng TIN card. Okay? And then, the rest po, ayan, the rest hindi na po natin kailangang fill upan unless kung meron po kayong i-update po sa inyo pong record. And then, for your information nga po guys, para po sa kaalaman po ng lahat, ang 1905 form nga po pala ay ito pong application for registration information update, correction, or cancellation. So, ito nga po guys yung mga nagamit lang po ito ng form. Yung mag-a-update po. Ayan, kung meron pong correction. Ayan, yung cancellation. Correction guys, ayan. So, halimbawa, gusto nyo pong palitan po yung status po ninyo from single to married or married to single. So, ito nga po guys yung form po na gagamitin nyo once po kukuha po kayo ng Teen ID.
Ayan, so yung pangalawa nga po guys na requirement ay any government IDs po. Ayan, so maliban po sa original po na ID po ninyo, ay kailangan nyo din po magdala ng photocopy or a Xerox copy po. Ayan, so malinaw po sa atin guys, alam naman po siguro natin kung ano po yung mga government IDs po natin. Kagaya nga po ng UMID ID, ayan yung passport po natin or any license po. Ayan, so yung pangatlo nga po, ayan, so kung nagre-request nga po kayo ng panibago pong TIN ID kasi nawala po ninyo, ayan, kailangan nyo po ng affidavit of loss. At ang pang-apat nga po na requirement, ayan, so magdala po kayo at least 100 pesos po. Ayan, yes po, kailangan niyo po magbayad po ng 100 pesos po for replacement TIN ID. Pero kung bago lang po kayong kukuha po ng TIN ID, ay wala po kayong dapat babayaran. Ayan, malinaw po yan ha. And then, pagka ready na nga po guys, lahat po ng mga requirements nyo po ay pumunta na nga po kayo sa inyo pong BIR po na kung saan doon po naka-registered po ang inyo pong TIN or yung po ninyong tax identification number. Normally nga po kung saan ka po nagtratrabaho and kung saan RDO under yung company na yon, doon ka po pupunta. Ayan, so I really hope po malinaw na po sa ating lahat. Sa mga naka-lost po, so sa mga nakawala po ng mga TIN ID po natin dyan, ay pwede po kayo kumuha po ng panibago pong ID. Ayan, sundan nyo lang po guys, ito pong mga instructions ko po. Sundan nyo lang po guys, ito pong sinabi ko po. Ayan, so I really hope po nakatulong po sa ating lahat. Ayan, so kung meron po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At wag nyo nga po guys kalimutan, ayan, pa-support po, pa-like po, ayan, pa-follow, pa-subscribe. And pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!